Wala pa rin pong tigil itong si Mr. Harry Roque sa pagbanat sa nasa Malacanang. Trabaho na niya yan eh. Kung titignan niyo kasi, personal na intensyon ang makikita mo sa mga katulad ni Harry Roque. Di bali na mapahamak ang ating bansa. Wala naman talagang malasakit yung mga katulad na si Harry Roque sa ating bansa at sa ating mga kababayan. Ang naging sistema ng kaisipan kasi ng mga yan, yung kanilang personal na interes ang importante. Yan. Sa pagmamadali niyo po na mailuklok si Sara Duterte sa palasyo, di bali nang masira ang ating bansa. Di bali nang mabaluktot ang kaisipan ng mga kababayan natin. Ganyan po ang kaugalian ng mga DDS. At isa dyan, itong si Harry Roque. Walang habas ha, sasabihin ko ulit, walang habas yung kanyang banat. Akala mo talaga napakatapang niyo po, Mr. Harry Roque. Bakit hindi kayo bumalik ng bansa at harapin niyo ang mga investigasyon laban sa inyo? Kung talagang matapang kayo kung gaguhan ang gusto mo, Mr. Harry Roque, nako, kaya natin yan. Ang lala na kasi, ang lala na natong si Harry Roque. Ipinagpapalagay yung kanyang mga press release na kuno'y ganito kalala ang ating bansa, ganito kapalpak ang administrasyon. Ang dami daw nagugutom ng mga kababayan natin. Saan mo nakuha yung mga pinagsasasabi mo? Butanding ka. Kung gaguhan rin lang naman, sige. Siyempre, hindi mo tayo papatulan na itong isang ito. Kasi sabi niya, palpak lang talaga daw ang liderato ng nasa Malacanang. At eto pa, paano daw kasi maging mabuti ang liderato at paano daw kasi mapapabuti ang ating bansa. Ang inaatubag daw kasi ng nasa Malacanang ay puro bisyo. Puro mga luho. Talaga ba? Hindi nagtatrabaho nasa Malacanang. Nasaan kayang lupalop ng mundo itong si Harry Roque at mukhang hindi alam ang nangyayari sa ating bansa. Yung mabuting nangyayari dito sa atin, ang tingin niya po ay kasamaan lahat, masama lahat. Totoo nalalagay na po sa ayos ang ating bansa. Dahil isa-isa kayong napaparusahan. Ikaw, Mr. Harry Roque, si Sara Duterte at marami pa pong iba. Nalalagay niya sa ayos. Yung sinasabi niyong kapalpakan, yun po ay ang mga sarili niyo. Palpak, bigo kayo sa inyong mga maiitim na balak. Yan po ang kapalpakan nyo. Pero yung gusto mong ipahamak at sabihing palpak ang ating bansa, dahil sa gobyernong ito, nagkakamali ka, Mr. Harry Roque. So eto, isa pang bulalas nga na si Harry Roque, kuno ay mukhang malalagay sa alanganin ng ating bansa dahil nga hindi importante kay Trump, ang bagong elect na US President. Hindi daw importante si PBBM dahil hindi nga in-invite sa kanyang inauguration na si PBBM. Yan po ang gustong ipalabas or palabasin na si Harry Roque, na wala nang kakampi ang nasa Malacanang dahil ang ini-invite na daw ni Trump ay ang president or ang Chinese president na si Xi Jinping. Posible daw na bumalik ang friendly ties between the US and China. At paano na daw ang ating bansa? Talaga? Yan ang kaisipan mo? Ang lala! Napakaliwanag sa puntong ito na kayo talaga ang panira at salot sa ating bansa. Bakit? Gusto niyo na makita ang ating bansa na malagay sa alanganin. Ayaw niyo na malagay sa ayos ang ating bansa. Kaya kayo nagkakaganyan. Yung sinasabing palpak natang si Harry Roque, hindi ba't kayo ang pumalpak sa mga maiitim yung balak, Mr. Harry Roque? Ayan. Supalpal po kayo sa mga netizen. Kasi sabi ng isang netizen, Harry Roque, napaka-importante mo sa Quadcom hearing, kaya ang dami mong invite. Ayan, yun pala yun. So, hindi importante ang nasa Malacanang para sa US President, kaya walang invite. Hindi ka ba nababasa talaga, Mr. Harry Roque? Hindi ka talaga all current or updated sa mga nangyayari sa bansang ito? At sa buong mundo? Anong klaseng? Ano to? Nagpapakabobo ba talaga itong si Harry Roque? Gaguhan po ba ang gusto niyo? Talaga ba? Ayan, marami kang invite sa Quadcom, pero nagtatago ka. Ang pagtatago mo only signifies that you are guilty. Kasi ang sinasabi niya dito, yung walang invite daw si PBBM signifies that he is not important to the newly elected US President. So, ito ngayon.
yung pagtatago nyo signifies that you are guilty. O diba sa palpal kayo sa mga netizens, Mr. Harry Roque? Grabe no, puro kademonyuhan ang iniisip. Hindi gustong malagay sa ayos ang ating bansa para sila ay mamayagpag at para sila ay magkamal ng yaman. Yan ba ang gusto niyo, Mr. Harry Roque? For God's sake, how come you still exist?